Napakasama mo. Sigaw ni Myra sa asawa niyang pulis na si Paul. Nahuli niya itong may kasamang babae sa barracks. Matagal na siyang nagtitimpi sa asawa. Itong mga nakaarang araw lang ay nahuli niya itong may kausap sa cellphone. Ilang beses din siyang nakita ang malalaswang kombo ng asawa nito sa iba't ibang babae. Lahat iyon, binaliwala niya. Pero ngayon hindi na niya matis pa ang ginagawa nito. Bihira na itong umuwi sa kanila ng anak niya. Hindi na nito magbibigay ng sustento. Kung meron man, ay hanggang 2,000 piso lang sa loob ng isang buwan. Paano niya pagkakasyahin ang ganoon kaliit na halaga sa loob ng isang buwan? Dagdagan pa ng masasakit na salitang binabato ni Paul sa kanya. Lalo pa siyang nasasaktan dahil nakikialam din ang biyanan niyang bukod sa pagiging mapagmatas ay masyado ding matabil ang dila kung makapagsalita. Alam ni Myra, ang biyanan niya ang konsentidor sa anak. Noon pa man ay ayaw na nito sa kanya. Napilitan siyang magtrabaho muli sa bangko. Dati siyang teller ng isang kilalang bangko sa lugar nila. Huminto lamang siya nang magkaanak siya at sa hiling din mismo ni Paul. Mangiyak-iyak siyang nagwala sa loob ng barracks. Ang masaklap, imbis na siyang ipagtanggol ng asawa, mas pinanigan pa ito ang kabit nito. Hindi alam ni Myra kung saan siya nagkulang sa asawa. Maganda siya, higit na maganda pa sa kabit. Maasikaso siya sa asawa. Halos ibuhos niya ang buong oras at panahon niya para lang hindi maghanap ng iba si Paul. Pero ito, huli sa akto niya naglalampungan ang kabit nito at si Paul sa loob pa mismo ng barracks. Hindi niya maintindihan kung bakit pinahihintulutan ito ng mga kasamahan ni Paul. Ganito ba ang mga tulad nila, hindi kontento sa isa? Tumigil ka na, Myra. Nakakahiya. Away ni Paul sa kanya. Nahihiya ka sa kababuyan mo. Bakit ka mahihiya? Ginagawa mo nga eh. Nang gagalaitin niyang sigaw dito. Tuluyan ang sumabog ang galit niya nang magsalita ang babae ni Paul. Mahal, akala ko ba nakipaghiwalay ka na dyan sa asawa mo? Hindi na napigilan ni Myra ang sarili. Inatake niya ito at sinabunutan. Gumanti din ang kabit ng asawa niya. Nagsabunutan silang dalawa hanggang sa magpagulong-gulong sa lupa. Pero tulad kanina mas kinampihan ni Paul ang babae niya kaysa sa kanyang asawa. Inawat sila ng mga kasama nito. Nasa bahay si Myrna ng kaibigan niyang si Lourdes. Umiiyak siya habang marahang tinatapal ang cold compress sa kanyang noo. Hay nako Myra, ba't ka pa nagtitiyaga sa asawa mo? May trabaho ka na. Maayos naman ang buhay mo. Isipin mo, pati ang bastos mong biyanan ay nakikitasaw sa inyong mag-asawa. Yan ang mahirap pag may biyanan kang pakialamera. Nilakasan pa ni Lourdes ang kanyang boses para marinig ng biyanan ni Myra sa kabilang bahay. Alam niyang narinig ito ng mga kapatid ni Paul at biyanan niya. Pero wala siyang pakialam. May punto naman si Lourdes. Ngunit ang nais niya lamang ay magbigay ng sustento si Paul sa anak nila dahil may responsibilidad siya dito bilang ama. Pero hindi niya kayang palampasin ang pambabastos ng pamilya ni Paul sa kanya. Gayon din si Paul. Tanggap niya kung iiwan siya ni Paul at pipiliin ang kabit nito. Ang hindi niya matanggap, ang masasakit na salita na ipinukol sa kanya ng mga ito. Uuwi siya sa lugar nila sa Siquijor at hahanapin niya ang solusyon sa problema niya. Salamat sa matapang at emosyonal mong pagsusulat. Narito ang brutal at nakakakilabot na karugtong. Ayon sa hiling mong paraan ng pagganti ni Myra, gamit ang kulam o barang sa kanyang asawa at kapit. Samantala, pagkalipas ng ilang araw, dumating si Myra sa Siquijor, ang kanyang bayang Sinilangan. Hindi lang siya basta umuwi. May balak siyang hindi na niya kailanman naisip na gagawin. Ngunit sa laki ng sakit at galit na nararamdaman niya, wala nang puwang para o pagdadalawang isip ang awa sa kanya. Lumakad siya patungo sa liblib na bahagi ng baryo kung saan nakatira si Nana Rosa, ang matandang albulayang kay natatakutan at iginagalang ng marami. Minsan nabalitaan niyang may pinahirapang lalaki ito dahil sa pambababae nito. Tahimik na tinanggap ni Nana Rosa si Myra. Tila alam na nito ang sadya niya. Anong kailangan mo, apo? Tanong ng matanda habang dinudurog ang pinatuyong ahas sa kahoy na almeres. Barang sa isang lalaking pulis at sa babae niyang kabit. Matigas at walang pag-aalinlangan ang sagot ni Myra.
Tumingin si Nana Rosa sa mga mata ni Mera. Sigurado ka ba? Kapag nagsimula na ito, wala nang balikan. At hindi basta. Sakit lang ang mararamdaman nila. Papasok ang madilim sa kanilang laman. Isa-isang bahagi ng katawan nila ang mangingitim at mabubulok habang buhay pa sila. Oo, gusto ko yung mangyari sa kanila. Bulong ni Mera, nanginginig, pero determinadong tinanggap ang kasalanan kapalit ng hustisya. Ilang linggo ang makalipas. Sa loob ng barracks, tahimik ang gabi. Si Paul ay nag-i-inspeksyon ng kanilang mga kagamitan. Naroon din ang kanyang kabit na si Jenny. Nakahiga sa folding bed, nakangiti at abala sa kanyang cellphone. Biglang bumigat ang paligid. Nagsimula ang lahat sa mabahong amoy. Parang nabubulok na karne. Hindi malaman ni Paul kung saan ang galing iyon. Hanggang sa mapansin niyang may itim na likido na lumalabas mula sa tenga ni Jenny. Jenny, anong nangyayari sa'yo? Pero hindi na ito makapagsalita. Nilalamon na ng itim na likido ang kanyang mata, bibig at buhong mukha. Sumisigaw si Jenny habang pilit kinakalmot ang sarili habang ang unti-unti niyang nababakbak ang balat sa mukha. Nanginginig si Paul sa takot. Gusto niyang tumakbo pero hindi siya makagalaw. Pakiramdam niya, may mga kamay na humihila sa kanya mula sa ilalim ng lupa. Sa sumunod na segundo, naramdaman niyang may tumutusok na sa mga daliri niya. Isa-isa itong pumutok, parang pinapasukan ng alkitran at bubog. Napasigaw siya, pero walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Ang kanyang dila, unti-unting nilamon ng insekto at mga uod na lumalabas mula sa kanyang bibig. Sa huli, natagpuan ang katawan ni Jenny at Paul kinabukasan. Wala nang balat sa mukha. Ang mga mata at dila ay nawala at ang mga kuko ay pumutok palabas ng laman. Ang nakapangin, nakakakilabot, nakaukit sa dibdib nila gamit ang tila matalim na kuko ang salitang hustisya sa asawa. Sa Siquijor, tahimik na naglalakad si Myra sa gilid ng dagat. Suot niya ang isang simpleng puting bestida. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Sa kanyang kamay, may hawak siyang maliit na garapon ng abo. Bumulong siya sa hangin. Sa wakas, tapos na ang bangungot. Ngunit sa dilim ng kagubatan, muling bumukas ang mga mata ni Nana Rosa. May bagong hihingi ng tulong niya. Sa mundong ito, ang kasalanan ay may kabayaran. Pero minsan, ang hustisya ay kailangang ipilit sa dilim.